Story number 1. Hay, ako pala si Arlene, taga Cebuday ko. Itagalog ko na lang para marami nakaintindi. Para sa iba imbento lang o napaka-common ng story na ito, pero ito at base sa experience ko. Nagsimula akong magtrabaho noong 2016 na at nag-struggle ako sa anxiety simula pa noong bata ako. Dahil sa trabaho ko, mas natuto akong mag-observe ng mga tao at maging outspoken. Maraming taong nawawala at dumadating at bawat detalye patungkol sa kanila ay naalala ko. Last quarter ng 2018, napansin ko siya na regular na pumupunta sa pinagtatrabauhan ko. May itsura siya at kahit mga katrabaho ko ay nagsasabi na malakas ang appeal niya. Sa tuwing makikita ko siya, nagtititigan lang kami at dahil ninenervyos ako, tumitingin na lang ako sa malayo para hindi niya mahalata. Hindi siya madalas pumupunta sa counter ko at kung mapunta man siya ito ay dahil wala ng ibang available. Magsasalita lang siya ng malumanay pero ako, dahil sa kaba, wala akong ibang masabi at natutulala lang ko. Bagong taon ng 2019, minessage niya ako sa IG at tinanong kung ako ba daw yung nasa pinagtatrabauhan ko. Nagulat ako at di ako alam kung anong mararamdaman. Birthday ko rin noong araw na yon. Hindi naman kami nag-usap ng ganoon katagal dahil pansin ko hindi naman siya ganoon ka-interesado. March 2019, pumunta siya sa pinagtatrabauhan ko at parang may kilig akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Noong papalabas na siya, bumiti siya sa akin. Sa mga oras na yon, nagdesisyon na akong i-message siya. Wala namang mawawala, di ba? Tuwing gabi magka-chat kami at niyayaya niya na din ako na samahan siya at mag-usap magdamag sa loob ng kotse niya. Matagal ko din na-miss ang mga ganitong panahon, simula noong matuto akong mag-drugs at makipagtalik sa ibang lalaki para lang maramdaman ko na may nagkakagusto pa sa akin. Pero sa kanya, nararamdaman ko na mahal niya ako bagamat may mga bagay kaming hindi pinagkakasunduan at may pagkakataong sinasaktan niya ako. Nagli-live-in na kami ngayon at masasabi ko na ito ang pinakamagandang relasyon na napasukan ako. Mahal ko siya kahit nasasaktan niya ako. May nabasa akong message. Ayoko nabanggitin pa ang detalye dahil sa tuwing maalala ko, mas grabing sakit pa ang dulot nito kaysa sa pisikal sa sakit na tinatanggap ko mula sa kanya. Story number 2. 33 years old na ako at palagi ko pa din naiisip ang kwentong ito. Ako noon at ako yung tipo ng tao na walang masyadong kaibigan. Hindi ko trip ang mga common na interest ng iba at may pagka-nerd ako noon. Madalas ko lang pagmasdan yung mga kaklase ko at ka-schoolmate ko. From bully, sporty, nerd, iba-iba ang mga kaklase ko. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko sila lalabelan pero ako itong parang sira nagkinakategorize ang mga tao sa school. Una ko siyang nakilala na may blondie hair at may makapal na salamin. Baka white shirt siya na may mga 1 at 0. Umupo siya noon sa harap ko dahil siguro napansin niya na nakatingin ako sa kanya. Hindi naman ako nagagandahan sa kanya pero hindi ko alam bakit di maalis ang tingin ko sa kanya. Hindi kagaya niya ang type ko, mas gusto ko yung mga black ang buhok at may curve. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya tinanong ko siya, binari ba yung nasa shirt mo? Ngumiti siya at sinabi, salamat naman at may nakapansin. Marunong ka bumasa neto? Sa totoo lang hindi naman ako marunong magbasa ng binari, pero bago pa man ako makasagot, okay lang kahit hindi at least napansin mo. Ang ibig sabihin nito, I love you. Hindi ba parang ang bilis mo naman? At parehas kaming tumas. Iyon na ang naging simula ng pagkakaibigan namin. Palagi kaming magka-chat hanggang sa tinanong niya ako kung nagagandahan daw ba ako sa kanya. Eto naman akong siraulo na sumagot, mas gusto ko yung mga babaeng may black na buhok at pwede siguro magpapayat ka ng konti. Dahil dito, tumigil na kaming mag-usap. Pagkatapos ng mahigit 2 taon, nagkita kami sa mall. Nabighani ako dahil nagbago ang itsura niya. Gumanda ang buhok niya, nakamakiop at pumayat siya. Sa kasamaang palad, may lalaking nakaakbay sa kanya. Nag-usap kami saglit at simula noon nag-chat na kami sa Yahoo. Unyaya niya ako sa prom, pero hindi ko alam ang isasagot kaya tumanggi ako. Patuloy pa rin kaming nag-usap hanggang sa papatapos na ang school year. Graduation day namin noon at pagpunta ko sa ceremony, hindi ko nahanap ang mga kakilala ko. Uy, tinawag niya ako. Uy, hello, sa wakas may kakilala na ako.
Bumukhang tao tayo ngayon ay kansaw niya sa akin. Nag-usap kami saglit hanggang sa tinanong ko siya kung nasaan ang boyfriend niya. Umalis lang daw saglit pero kailangan daw din niyang hanapin. Hinawakan niya ang kamay ko at patakbo kaming umalis sa ceremony area. Pakaunti na ng pakaunti ang mga tao hanggang napunta kami malapit sa ng mga lalaki. Tinanong ko siya, gusto mo tignan ko sa loob? Nang biglang tinulak niya ako hanggang masandal ako sa pader at biglang niya akong hinalikan. Nang may pagkakataon na akong magsalita, teka, may boyfriends ka. Gusto kong igalang ang relationship nila dahil mabait naman ang boyfriend niya. Umirap siya at dinala niya ako pabalik sa ceremony area. Buong program kami magka-text. Sa oras na yun inubos ko ang prepaid card ko. Pang isang buwan ko na yun na pang text. Nagtawanan kami at pinag-usapan na sa wakas kahit papaano ay may nakamit kami kahit. At ng oras na para ihagis na namin ang cup namin, sinend niya ang mga salitang, "Mahal kita." Hindi ako nag-replika agad. Tumingin ako sa kanya sa row nila, nakatitig, at sinabi sa sarili ko na mahal na din ata talaga siya. Mahal din kita. Mumiti kami sa isa't isa na parang mga sira. Naputol ang communication namin ng ilang taon dahil ako tong tanga naniwala ang number niya. Hinanap ko siya at nagbaka sakali na baka pwede pa. Gusto kong sabihin sa kanya lahat-lahat na ako yung nagkamali. Palagi ko pa rin binabasa lahat ng text message namin noong araw na yun. Paulit-ulit at hinihiling na sana bigyan pa ako ng pagkakataon maitama ang lahat. Kung dumating ka na sa puntong ito, salamat. Hindi ito happy ever after. Patuloy pa rin sumasagi sa isip ko ang mga nangyari kahit mahigit na 10 taon na ang lumipas. Sana maging magkaibigan kami ulit. Sana makatulong sa pag-move on ko ang pagbabahagi ko ng kwentong ito. Story number 3. Ang kwentong ito ay tungkol sa aming dalawa ng girlfriend ko. Kami ay mga refugee sa isang bansa sa Middle East. Panahon ito ng giyera at parehas kaming may kanya-kanyang trabaho. Nagkakilala tayo noong umattend tayo ng review class para makapag-aral ng college. Akala ko noon lilipas lang ito na mag-uusap lang tayo ng ilang araw at walang ibang attachment na mangyayari. Sa mga dati ko kasing karelasyon, takot ako mag-commit. Hindi ko alam na mahuhulog pala ang loob ko sa'yo. Naalala ko noong tinanong mo ako kung saan ako galing. Alam kong alam mo kung paano namugto ang mata ko noong aminin ko sa'yo. Hindi ko ginusto na manggaling sa sarili kong bansa. At para maiwasan ng awkward moment, nagbiro ka na hindi ka makikipagkaibigan sa akin kung nalaman mo iyon noong una pa. Pero ano nga bang magagawa ko? Naging madalas ang pag-uusap natin na tila charger na nagbibigay energy sa akin. Gusto na kita kahit hindi pa kita ganoon kakilala. Introvert akong tao at hindi ako masyadong nakikipag-usap sa iba. Pero pag ikaw ang kausap ko, nasasabi ko lahat ng saloobin ko. May pagkakataon na naging mahirap ang sitwasyon natin. Pero kahit ganoon, alam ko na mahal kita. Nanakawan ako, napilay, nagpalipat-lipat ng tirahan at naisolatin ng matagal. Ang hirap para sa akin pero ang tanging pinagkunan ko ng lakas noong panahong iyon ay ikaw. Kahit na dumating yung araw na halos 2 araw akong walang kain, maalala ko lang ang mga ngiti mo. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Pagkatapos kong aminin ang intention ko relasyon natin, naging mas maayos ang lahat. Nagtatrabaho ka noon at tinutulungan kita sa abot ng aking makakaya kahit na mas marami pa akong oras sa iyo kaysa sa negosyo ko. Pinupuntahan kita kahit para akong sira na ika-ika para lang makita kita. Naalala ko na sinabi mo sa akin na wag na nating init ang mga magulang mo dahil hindi nila magugustuhang marinig kung sa ako nanggaling. Tama ka nga, ayaw nila sa akin. Pero na-appreciate ko kung paano mo ipinaunawa sa kanila ang relasyon natin. Mahirap makisama pero kaya kong tiisin ang lahat ng panglalait ng family mo, makasama lang kita. Kahit sa sede, hindi din naging madali nang tanggapin ka nila. Kahit ilang iyak at pakikiusap ko sa kanila, hindi ka din nila matanggap. Pero wala naman silang magagawa. Hindi ko hahayaan na sila ang magdesisyon sa kung sino ang gusto kong makasama. Ipinaglaban mo ako sa pamilya mo. Kahit anong masasakit na salita ang ibinato nila sa akin, at kahit gaano kahirap, hindi mo ako binitawan. Namuhay tayo ng malaya sa mga pamilya natin. Hindi nila alam kung anong hirap ang dinanas natin.
Akala nila, madali lang ang buhay pero ginawa natin ang lahat ng kaya natin para ilaban ng isa't isa. Hindi ko pinakinggan ang sinasabi ng iba. Kung gusto nila akong kaibiganin at mapalapit sa akin, hinahayaan ko lang sila. Pero nakita ko na malapit ka sa mga kamag-anak mo. May part sa iyo na hindi mo kayang mabuhay nang wala sila. Para sa akin, mali na dumpende ka sa kanila, kaya naman nating mabuhay nang wala sila, nasa tama na tayong edad. At sana hindi mo sayangin ang relasyon natin. Sa huli kahit ano pang sabihin ko, ikaw pa rin ang maaring magdesisyon para sa sarili mo. Ikaw lang din ang makakapagsabi sa sarili mo kung tama ba ang ginawa mo. Samahan mo ako at piliin nating maging malaya. Wala akong pinanghihinayangan sa pinili kong buhay. As long as mabuti ang ginagawa ko at nakakatulong ako sa ibang tao at naipaparamdam ko ang pagmamahal ko. At kahit na magkamali ka, balikan mo kung saan ka nadapa at humakbang ka ulit. At magiging masaya ka.